Isang pinagpalang hapon sa bawat isa. Ayan, blessed Merry Christmas po sa bawat isa po sa atin and advance Happy New Year. Amen po. Ngayon po, mag-aral po tayo sa ating pong Bible study dito po sa Rema Philippines FB Live tuwing alas 4 ng hapon. Amen po. Alam ko po na marami tayong mga ngayon, kumbaga itong season na to, kumbaga ito yung mga busy ang mga tao, abala ang mga tao. Amen po. Pero ang pinag-aaralan po natin ngayon, yung topic po natin, Jesus is the reason for this season. Amen po. Ayan, kasi hindi pwedeng mawala ang reason ng Pasko. Amen po. Na kung walang iba kundi yung isinilang ang ating tagapagligtas, na walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Amen po. Ayan, Jesus is the reason for this season. Amen po. Ngayon, basahin ko po sa inyo rito sa Matthew chapter 1 and verse 18. Ganito ang pagkapanganak kay Hesukristo. Si Maria na kanyang ina at si Jose ay nakatakda ng pakasal, ngunit bago sila nakasal, si Maria ay natagpo ang nagdadalang tao. Ito ay sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Isang taong matuwid itong si Jose na kanyang magiging asawa, ngunit ayaw niyang mapahiya si Maria, kaya ipinasya niyang hiwalayan ito ng lihim. Verse 20, samantalang iniisip ni Jose ito, napakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sabi nito sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tuluyang pakasalan si Maria, sapagkat siya'y naglihi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Verse 21, manganganak siya ng isang lalaki at ito'y pangangalanan mong Jesus, sapagkat siya ang magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Verse 23, maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng isang lalaki at tatawagin itong Emmanuel, ang kahulugan, kasama natin ang Diyos. Amen? Praise the Lord. Amen po. Ayan. Pakisabi nga sa katabi, kasama natin ang Diyos. Amen po. Ngayon, ang reason ng this season ay walang iba kundi yung kapanganakan ng ating tagapagligtas na walang iba kundi si Hesukristo. Ngayon, sabi po rito, papangalanan mo siyang Jesus. Ang sabi nga dyan, maglili ang isang dalaga, manganganak ng isang lalaki at tatawagin itong Emmanuel. Ang kahulugan ay kasama natin ang Diyos. Si Jesus ay greatest gift. Ayan, kumbaga, kahapon na greatest reward, greatest gift na sinashare sa atin ng mga pastor. Amen po. Si Jesus po ay greatest gift sa ating mga tao. Amen po. Si Jesus ang pinaka-greatest na regalo ng Diyos sa sangkatauhan. Amen? Bakit po? Bakit niregalo? Bakit ibinigay ng Diyos ang kanyang kaisa-isang anak na si Jesus? Amen po. Bakit po? Dahil po ang tao ay napahiwalay sa Panginoon. Ang tao ay napalayo sa Diyos, napahiwalay sa Diyos, gawa ng kasalanan. Ngayon, gumawa ang Diyos ng paraan, at ang tanging paraan ng Diyos ay walang iba kundi si Jesus. Kaya nung time na naglihi si Maria, sinabi po ng Biblia sa verse 23, tatawagin itong Emmanuel, na ang kahulugan ay kasama natin ang Diyos. Nung time na si Jesus ay natanggap natin sa ating buhay, nung time na si Jesus, natanggap mo yung regalo ng Diyos na walang iba kundi si Jesus, ang sabi po ng Biblia, kasama mo ang Diyos. Amen? Na ang tao na palayo sa Diyos, na pahiwalay sa Panginoon, pero nung time na isinilang si Jesus, nung time na natanggap mo yung regalo ng Diyos, sabi ng Biblia, kasama mo ang Panginoon. Amen po? Ngayon, sabi rito sa Matthew chapter 2, na nung time na yung dinalaw ng mga pantas si Jesus, yung sanggol, ang sabi niya po rito,
Si Jesus ay ipinanganak sa Bethlehem ng Judea noong kapanahunan ni Haring Herodes. Dumating naman sa Jerusalem ang ilang pantas mula sa silangan. Verse 2, at nagtanong-tanong doon, nasaan ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo? Pansinin po natin itong talata na to. Nakita namin sa silangan ang kanyang tala. At naparito kami upang sambahin siya. Amen po. Sabi po yan, nakita ng tatlong pantas na to sa silangan ang tala. Ang bituin na si Jesus, ang reason ng Paskong ito ay liwanag sa buhay ng bawat tao. Kaya nga sabi diyan na sa silangan, sabi niya diyan, napansin ng tatlong pantas na to sa silangan, nakita nila ang tala. At sabi niya, naparito kami upang sambahin siya. Amen po. Ayan ang dahilan kung bakit tayo nakakilala sa Panginoon. At yan ang dahilan kung bakit tayo nabubuhay para sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Amen po. Ngayon, si Jesus ang liwanag. Si Jesus ang ilaw ng mundong ito. At sinasabi nga po rito sa John chapter 1 verse 4, mula sa kanya ang buhay, at ang buhay ay siyang ilaw ng sangkatauhan. Nagliliwanag sa kadiliman ang ilaw, at hindi ito kailanman nagapi ng kadiliman. Amen po. Sino po ba yung buhay na yun? Sino po ang nagbigay ng buhay sa bawat tao? Ang sabi niya dyan, siyang ilaw ng sangkatauhan. Sino po ito? Walang iba kundi si Jesus. Amen po. Si Jesus ang ilaw ng sanlibutan ito. At sabi nga po rito sa John chapter 9, basahin ko po sa inyo, si Jesus ang nagsasalita po rito, habang ako'y nasa sanlibutan, ako ang ilaw ng sanlibutan ito. Amen po. Kaya nga sabi, I am the light of the world. Amen po. Jesus is the light of the world. Amen po. Si Jesus ang ilaw ng sanlibutan ito. At sabi ni Jesus, habang ako'y nandito sa lupa, sabi niya, habang ako'y nandito sa sanlibutan, ako ang ilaw ng sanlibutan ito. Amen po. Ngayon, si Jesus, umakyat na ng langit. Si Jesus, umakyat na ng langit, at ang iniwan niyang kapalit, walang iba kundi ang Espiritu Santo na kasama natin. Amen po. Ngayon, inaasahan ng Diyos na tayong mga anak niya ay magliliwanag dito sa mundong ito. Ina-expect ng Diyos, inaasahan ng Diyos na tayo pong mga anak niya ay magliliwanag bilang ilaw na natanggap natin sa Panginoon, na tinanggap natin si Jesus bilang ilaw at tayo ang ilaw ng sanlibutan ito, na si Jesus umakyat sa langit at tayo ang naiwan at tayo ang nagsisilbing ilaw ng mundong ito. At ngayon, bilang ilaw ng mundong ito, saan ba nakalagay? Nandun ba tayo sa proper? Nandun ba tayo sa tamang lalagyan bilang ilaw ng sanlibutang ito? Amen po. Dahil dito sinasabi ng Matthew chapter 5, basahin ko po sa inyo. Verse 14, kayo'y ilaw sa sanlibutan. Hindi maitatago ang isang lunsod na nakatayo sa ibabaw ng burol. Walang nagsisindi ng ilaw at naglalagay nito sa ilalim ng takalan. Sa halip, ay inilalagay ito sa talagang patungan upang matanglawan ang lahat ng nasa bahay. Verse 16, gayon din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harapan ng mga tao. Amen. Sinasabi po ng Biblia sa Matthew chapter 5 verse 16, gayon din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harapan ng mga tao. Sabi niya diyan, upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at luwalhatiin ang inyong amang nasa langit. Amen po. Nang sinasabi po ng Matthew chapter 5 verse 16, yung ilaw natin, pagliwanagin natin ito. At nang makita ng mga tao ang ating mabubuting gawa, nang sa ganon,
luwalhatiin ng mga tao ang ating amang nasa langit. Amen po. Kaya nga, tayo ang ilaw ng mundong ito. Kamusta po tayo bilang ilaw ng mundong ito? Nandun pa ba yung liwanag ni Kristo sa buhay po natin? Amen po. Dapat nandoon. Amen po. Dapat nagliliwanag tayo at yung tayo po bilang isang liwanag ng Panginoon, dapat nakikita yung liwanag sa atin. Amen po. Ngayon, sabi po rito sa Psalms 119 verse 105, basahin ko po sa inyo. Salita mo'y isang tanglaw na sa akin ay patnubay, liwanag na tumatanglaw sa landas kong daraanan. Amen po. Ngayon, tayo po, na bilang isang ilaw, dapat patuloy tayong nagliliwanag. At ang liwanag na yan ay ang salita ng Panginoon. Ang sabi po dyan, ang salita mo'y isang tanglaw na sa akin ay patnubay, liwanag na tumatanglaw sa landas kong daraanan. Kung punong-puno tayo ng salita ng Diyos bilang isang mananampalataya, kung punong-puno tayo ng pag-aaral ng salita ng Diyos, punong-puno tayo ng salita ng Diyos, punong-puno tayo ng liwanag ng Panginoon. Sabi niya po dyan, liwanag na tumatanglaw sa landas kong daraanan. Amen po. Ang salita ng Diyos ang magbibigay sa atin ng liwanag. Si Kristo na bilang ilaw at tayo na bilang ilaw ng mundong ito, ang salita ng Diyos ang nagbibigay sa atin ng liwanag. At kung punong-puno tayo ng salita ng Diyos, mapupuno tayo ng liwanag. At hindi lang liwanag, mapupuno tayo ng pananampalataya. Dahil ang salita ng Diyos ay nagbubunga ito ng pananampalataya, pag-asa sa ating mga mananampalataya. Amen po. Kaya ang salita ng Diyos, isa itong tanglaw, isa itong liwanag sa ating mga Kristiyano. Kaya the more na marami tayong salita ng Diyos sa ating puso, the more na mas maliwanag ang ating buhay Kristiyano. Bakit po? Kasi punong-puno tayo at lumalabas sa ating mga labi, lumalabas sa ating buhay na isa pamumuhay natin ang salita po ng Panginoon. Amen po. At ngayon, sabi pa po rito sa 1 John, basahin ko po sa inyo. 1 John chapter 2. Basahin ko po. 1 John chapter 2 and verse 7. Mga minamahal, hindi isang bagong utos ang sinusulat ko sa inyo, kundi ang dating utos na nasa inyo na sa simula pa. Ito ang salitang narinig na ninyo, gayunman, maituturing na isang bagong utos ang isusulat ko sa inyo, bago sapagkat napapawi na ang kadiliman at lumiliwanag na ang tunay na ilaw. Ang katotohanan nito'y nasaksihan sa buhay ni Kristo at nakikita rin naman sa atin. Ang sabi po dyan, ang ilaw, nasaksihan ang katotohanan nito'y nasaksihan sa buhay ni Kristo at nakikita rin naman sa atin. Nakikita sa atin ang liwanag ni Kristo. Sabi sa verse 9, ang nagsasabing siya'y nasa liwanag, ngunit napopuot sa kanyang kapatid ay nasa kadiliman pa. Amen po. Check po natin. Sinasabi ng salita po ng Diyos, ang napopuot sa kanyang kapatid ay nasa kadiliman pa. Amen po. Maaring sabihin natin, tinanggap natin ng Panginoon, nasa liwanag na ako ni Kristo. Pero check natin, pag nagkaroon tayo ng puot, galit sa ating kapatid, ang sabi po ng Biblia, ay nasa kadiliman pa. Ang umiibig sa kanyang kapatid ay nananatili sa liwanag. Amen? Kaya pakisabi nga sa katabi, walk in love. Amen? Lumakad tayo sa pag-ibig ng Panginoon. Amen po? Lumakad tayo sa pag-ibig ng Diyos. Ang sabi niya dyan, ang umiibig sa kanyang kapatid ay nananatili sa liwanag. At walang panganib na mabulid siya sa kasalanan. Verse 11, ngunit ang napopuot sa kanyang kapatid ay nasa kadiliman pa. Lumalakad siya sa kadiliman at hindi nalalaman ang kanyang patutunguhan sapagkat binulag ng kadiliman. Amen? Kaya sa ating pong mga
Kristiyano, sa ating pong mananampalataya, dapat walang buwang sa ating puso, yung galit. Dapat wala sa puso natin yung puot na yan. Kasi ang sinasabi ng Biblia, pag meron tayong galit, meron tayong puot sa ating puso, nasa kadiliman pa po tayo. Ang sabi ng Biblia, ang umiibig sa kanyang kapatid ay nananatili sa liwanag. Kaya patuloy lang tayong lumakad sa pag-ibig ng Panginoon. Minsan, ma-open tayo, masaktan tayo, pero piliin nating gantihan ng mabuti ang masama. Piliin nating gantihan ng pag-ibig. Pag-ibig lang ang patuloy na iganti natin sa bawat ating mga kapatid, sa ating mga kapwa, at lalo-lalo sa ating mga kapatid sa Panginoon. Kaya ang sinasabi diyan, ang umiibig sa kanyang kapatid ay nananatili sa liwanag. Kaya kung patuloy tayong nagmamahal, kung patuloy tayong umiibig, nagliliwanag si Kristo sa buhay po natin. Amen po. Kaya ang pag-ibig ng Diyos, hayaan po natin na lumakad tayo sa pagmamahal ng Panginoon. Jesus is the reason for this season. Si Jesus, ang unang umibig sa atin. Si Jesus ang unang nagmahal sa atin, kaya ipadama natin ang pagmamahal sa ating mga kapatid, sa Panginoon, kapatid, sa pananampalataya, at ating mga kapwa. Amen po. At yun lang po ang may share ko sa hapong ito. Pagpalain tayong lahat ng Panginoon. Tayo po ay manalangin. Hallelujah. Aming Ama, aming Diyos, sa dakilang pangalan ni Jesus, maraming salamat po, Panginoon, sa hapong ito, Panginoon, na tunay nga, O Diyos, na Ikaw ang dahilan ng panahong ito, O Diyos. Ngayong season na ito, Panginoon, Ikaw ang dahilan, Jesus. At salamat, Panginoon, natagpuan namin ang aming tagapagligtas at tanggap namin si Jesus bilang liwanag at tagapagligtas ng aming buhay. Salamat po, Panginoon, dahil natanggap namin ang blessing na nagmumula sa iyo. Walang iba kundi si Jesus na nagbigay sa amin ng liwanag, na nagbigay sa amin, Panginoon, ng kaligtasan. Salamat po, O Diyos. Pagpalain mo ang mga salita mo, Panginoon, sa hapong ito. At hayaan mo, Lord, ngayong year-end na ito, Panginoon, makita namin ang liwanag mo sa nagdaang 2023, Panginoon, at ngayong papasok na 2024, Panginoon. Mapuno kami, Panginoon, ng liwanag mo. Mapuno kami, Panginoon, ng pag-ibig mo. At salamat, Panginoon, sa kaligtasan na kaloob mo sa buhay ng bawat isa. Salamat po, Ama. Purihin ka, dakilain ka sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ayan. Maraming salamat po sa bawat isa. God bless po.